po ang pinakamainit po na kontrobersya ngayon sa larangan ng showbiz, pati na po ng telebisyon, ay ang pagbibitiw po ng comedian host na si Willie Villarmey, yung kanyang desisyon na kansilahin niya na ang kanyang kontrata sa ABS-CBN. Makakausap po natin si Willie live ngayong gabi dito sa 24 oras. Magandang gabi sa iyo, Willie. Magandang gabi po, Tito Mike, Kapuso. Tito Mike, hindi po Villarmey, Revillame po. Revillame, tama, Revillame. Okay, tama Willie. po yun. Okay, Willie. Nung ikaw ay nagpa-press conference doon sa Annabelle's at inanunsyo mo na tinatapos mo na ang kontrata mo sa ABS-CBN, agad silang nagpayag ng, naglabas ng payag na nagsasabing ang kontrata mo ay hanggang September pa ng 2011. Paano yan? Magkabangga kayo ng posisyon ngayon ng ABS-CBN. Willie? Well, sa akin po kontrata, meron po doon nakalagay na mutual agreement. But anyway, ang nagiging issue po dito, hindi naman po yung nangyari noong May 4. Ang issue po dito ay yung May 31. Yung pong pagbabalik ko na. Doon po ako nasaktan, Tito Mike, doon po ako nasaktan dahil una sa lahat, nakaredy na po kami lahat. Ang staff ko, ang games na napag-isipan ko, nakapag-usap na po ako sa presidente ng ABS, kay Ma'am Charo, kay Ms. Linggitan, kay Direk Bobot Martis, at ng aking former manager si Tita Arlene. Nakapagsara na po kami na kami po ay, ako po ibabalik na. Nakapag-meeting na rin po ako sa aking mga staff sa mga bagong segments. Ang nakakalungkot po, isang araw, pinatawag ako ni Ms. Linggitan at sinabi sa akin isang araw na lang daw po ang programa ko at baka pwede pa akong lagyan ng isang programa pa sa Studio 23. Doon ako nag-isip ng matindi, bakit ho ganito? Ang kanilang rason, para malaman po ng lahat, marami pa daw ayaw na ako'y bumalik. Marami pa daw po nag-i-email kung ano sinasabi na huwag akong bumalik. Sana po hindi na nila ako kinusap na para bumalik kung meron po palang ganon. Teka ba, nalilinawin ko, Willie, May 31, ikaw mo yung July 31. Sorry po. July 31 po ito. July Dapat 31? ang pagbabalik ko. Ano nangyari nung July 31? Nag-usap kayo? Hindi po. Nag-usap po kami ni Ma'am Charo. That was July 13. At sinabihan ka na, babalik ka na sa Wawawi, ganon? Opo. At kasama po ang aming business unit head, si Jay Montelibano. Si Mr. Edgar Mortiz, Creative Director. My former manager, Ms. Arlene De Castro. At siyempre po si Ma'am Charo, si Ms. Linggitan, ang production head po namin. So, after the meeting with Ma'am Charo, that was Tuesday, nung gabing yun po, nandito rin sa bahay ko, pinatawag na po namin ang core group ng Wawawi at nag-meeting na po kami para po sa pagbabalik ko sa mga bagong games at sa pagbalik ko po sa mga songs, sa lahat. So, in-expect na po na lahat na ako'y babalik. Kasi ang lalabas ngayon, Willie, ikaw ang lumalabag sa kontrata. Ikaw ang illegal, ika nga. Tapos na po yun dahil po humingi na ako ng tawad sa kanya nung kay Boss Gabi at kay Ma'am Charo nung po nagkaroon ng incident ang May 4. Kaya po may 3 buwan akong parang suspension pero hindi naman nilang sinabing suspension at pumayag na po ako na masuspend. Kumbaga wala naman pong suspension at sa katotohanan wala rin po akong sinuweldo noon. Ngayon, nung ito pong babalik na sana ako ng July 31, ito na po ang nangyari. Kaya nagdesisyon na po ako na tinatapos ko na po ang kontrata dahil hindi ko na po alam ang gagawin ko. Dahil meron daw mga ayaw na bumalik ako dyan, hindi na yata ako mahal sa kanilang estasyon. So ano pa po ang gagawin ko doon kung hindi na po ako welcome? Ang hinihingi ko lang naman ay freedom. Makapagtrabaho naman ako at makapagbigay saya sa ating mga kababayan sa araw-araw na ginagawa ko. Okay, nabanggit mo yung salitang freedom o kalayaan na makapagbigay ng aliw at tuwa sa mga kababayan natin. Tinuturing mo ba ang sarili mo sa puntong ito na malaya na magtrabaho sa ibang network? Opo. Dahil po ng aking press con, sinabi ko na po na putol na po ang aking relasyon, ang aking pong kontrata sa Kapamilya Network ko po. Dahil po, hindi naman po natupad ang aming usapan. Sila po ang lumabag sa kontrata ngayon. Saka sa kontrata ko po, actually, andito po ang aking mahal abogado, sa Atty. Narch Rivera, siya po ang nakakalam lahat ng legal, sa mga legal pong ito. At sige, pwede ko bang matanong si Atty. De Vera ng isa? Opo, Tito Mike. Atty. De Vera, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Mike. Siguro bilang abogado, kahit kaming mga hindi abogado, ako nga, parang sa nakikita ko rito, walang pupuntahan to kundi demandahan kung talaga magpupumilit ang magkabilang panig na manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon tungkol sa isyong ito. Nakikita nyo yon, Atty.? Oo, inaasahan namin yon. So, paano yung kung pigilan si Willie sa pamagitan ng legal na proseso na lumabas sa ibang network o sa ibang programa at ang gawing basihan yung kontrata na nagsasabing hanggang Setyembre ng 2011 ay siya'y talent pa rin ng ABS-CBN, Atty.? Kung pipigilan si Willie, dadaan sa korte ito, at bibigyan kami ng notice ng korte para i-oppose yung kung injunction man ang hilingin nila, ay papaliwanag namin sa court na malaya si Willie sapagkat ang talagang pumutol ng kontratang ito, Mike,
para sa kalaman ng lahat, ay hindi si Willie. Ang talagang pumutol na kontratang ito ay ang ABS-CBN. Dahil noong July 26, last month, sumulat ang ABS sa kanya at sinasabi, tapos na yung kontrata, tapos na yung programa mong Wawawi. Hindi na ikaw ang talent host dyan. Bibigyan ka namin ng ibang programa, pero hindi 3 hours a day, 6 days a week, or 18 hours. Bibigyan ka lang namin ng 1 hour a week sa prime time. At baka sakali mabigyan ka pa namin ng ibang programa sa Studio 23, which is a very, very small compared to Channel 2 viewership. Pagkatapos sinabi pa nila, kailan ka babalik? Hindi pa natin masabi. Obserbahan ka pa namin. Under probation ka muna. I-rehabilitate ka muna ng ABS-CBN at pag na-rehabilitate ka na at katanggap ka na sa publiko, baka sakaling ibalik ka pa namin. Ano yun, attorney? Rehabilitate? Oo, hindi nila ginamit yung word na yun, pero sinabi nila ganito. Pag nagbago Yung na si 1 hour Willie? program, yung 1 hour program na bibigyan namin sa iyo, pre-recorded. Para lahat ng sasabihin mo, ay kailangan tanggap sa amin. It will comply with the rules and regulations and the laws, at saka up to our standard. Ang issue daw kay Willie, sabi ng ABS-CBN, tinatawag sa wika Ingles na behavioral attorney. Well, Yan ang nasa media ngayon eh. alam mo, yung behavioral na pirmin nilang binabalik-balik kay Willie, pag-usapan na natin ngayon para ma-put to rest Opo, na natin. mabilis lang po, attorney. Okay, sige. Sinasabi nila noong May 4, nagbitaw ng salita si Willie, sinabi ni Willie na pag hindi niyo tinanggal itong kasamahan natin sa media na walang ginawa, kundi atakihin ako sa radio, sa TV, at saka sa print, sa tabloid, magre-resign ako. Opo. May policy ang ABS-CBN na pinipirma ng lahat ng talents, pati na yung atake kay Willie, na bawal na atakihin ang programa at yung kapwa mo host na member ng ABS-CBN network. Pero pinayagan nila mangyari ito. Kaya nung nagreklamo si Willie at sinabi niya kay Ms. Cory Vidanes, sabi niya, bakit naman pinapayagan niyo ito? Wala naman nangyari. Tuloy pa rin yung atake sa kanya. Hindi lang siya inaatake, kundi yung programa at saka yung mga nagpa-participate doon. Mahihina daw ang ulo ng mga kinukuha ni Willie. So, nagbitaw siya ng ganitong salita dahil napupuno na siya. Okay. Despite that, nakaayos na sila. Nung July 13, sa office ng presidente ng ABS-CBN, si Ms. Charo Santos, sinabi na sa kanya, bumalik ka na, Willie. Okay. July 31. Opo. Nasabi na po yun, babalikan po natin si Willie. Ikaw naman. Paano ngayon? Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang karir mo ano ba tamang salita? Ang karir mo nakapreno ngayon. Nakabitin. Wala kang programa, wala kang labas. Wala ka nang ginawa, kung hindi, ayan, sanggain itong mga isyong ito. Paano na ang karir mo ngayon, Willie? Gagawa po ako ng paraan at hindi naman kailangan nakaharap ako sa telebisyon. Gumagawa ako ng paraan. At the same time, at sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, wala na po ako sa poder ng ABS. Gagawa po ako ng paraan at I would say na pwede na ako makipag-negotiate. At this time, sa anumang channel, na sino ang magkakaroon ng interes sa akin. At kung hindi man ako makita sa TV, magkakaroon pa rin ako ng provincial tour, mag-world tour po rin ako para makapagbigay ako ng saya sa ating mga kabayan. Hindi ko po pipigilin to. At kung ito lang ang dahilan para mapigilan ang pagbibigay ko ng saya, hindi po, kahit sa sarili kong pera, ako po ay magko-concert kahit walang bayad na ticket. Yan po ang gagawin ko, Tito Mike. Tutuloy ko po ang adhikain ko na magpasaya araw-araw, lalong-lalo na po yung mga nasa wheelchair dati sa Wawawi, yung mga special children. Alam nyo, Lunes hanggang Sabado, ito yung obligasyon at ito po yung ginagawa ko para sa kababayan natin. This is not just an obligation, ito po yung kaligayahan ko na makitang ngumingiti ang ating mga kababayan. Ang programang Wawawi po, hindi ako nagpatay, hindi po ako sumira niyan. Sila rin po. Dahil lang yung programang yan po, programa ng bawat Pilipino sa sinasabi ko araw-araw sa buong mundo. Okay. Willie, maraming salamat sa panayam at magandang gabi sa inyo ni Atty. De Vera dyan, ha? Maraming po salamat, Tito Mike. Thank you po. Salamat. Mga kapuso, hanggang sa mga sandaling ito, bukas po ang panig ng GMA bukas po ang GMA para sa panig naman po ng ABS-CBN, kaugnay ng mga sinabi na yan ni Willie Revillame.